Happy midweek, everyone. For our sing inspiration, let us sing Worthy, Worthy is the Lamb. Hymn number 133. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb that was slain. Glory, hallelujah. Praise Him, hallelujah. Glory, hallelujah, to the Lamb. Savior, let thy kingdom come. Now the power of sin consume. Bring thy blessed millennium, holy love. Glory, hallelujah. Praise Him, hallelujah. Glory, hallelujah, to the Lamb. Thus may we each moment feel, love Him, serve Him, praise Him still, till we all on Zion's hill see the Lamb. Glory, hallelujah, praise Him, hallelujah. Glory, hallelujah, to the Lamb. For our opening song, let us sing This is My Father's World, hymn number 53. Let us all stand up and sing. This is my Father's world, sing. This is my Father's world, and to my listening ears, all nature singing round me rings the music of the spheres. This is my Father's world. I rest beneath the thought of rocks and trees, of skies and seas, yes, and the wonders wrought. This is my Father's world. The birds their carols raise, the morning light, the lily white, declare their Maker's praise. This is my Father's world. He shines in all that's fair. In rustling grass I hear Him pass. He speaks to me everywhere. This is my Father's world. Oh, let me ne'er forget that though the wrong seems so strong, God is the ruler yet. This is my Father's world. Why should my heart be sad? The Lord is King, let the heavens ring. God reigns, let the earth
Tayo po ay lumuhod sa panalangin. O dakila naming Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Pinupuri ka po namin, Panginoon, at sinasamba po ngayong gabing ito. Taglay po namin ang kalakasan at kalusugan. Maraming salamat po, Ama, sa biyaya ng buhay na pinagkalob sa amin. Ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, Panginoon, binigyan muna naman po kami ng panibagong kalahati ng sanglinggo, Panginoon, na kami po ay maglilingkod po sa inyo ngayong gabi, Panginoon. Pagkaloob po ang dunong, Panginoon, na manggagaling po sa inyo, Panginoon. Lalo-lalo na po sa aming tagapagsalita po ngayong gabi, na si Brother Robert Denso, Panginoon, na ibabahagi niya po ang salita ng buhay na nagmumula po sa langit, Panginoon. Tulungan niyo po siya, Panginoon, ipagkaloob po ang banal na espiritu, puspusin po, Panginoon, upang sa ganon, ang lahat po ng kanyang babahagi ay nagmumula lamang po sa inyo, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po siya, Panginoon, at ganon din po kami na makikinig. Nawa, Panginoon, ay ito po ay magpapatibay, magpapalakas po sa aming pananampalataya. Ganon din po sa mga nanonood po, nakikinig sa online worship through Facebook, Panginoon. Pagpalain niyo din po sila, Panginoong Diyos. Sila rin po ay pagpalain upang sa ganon, sila rin po ay makinabang, Panginoon. Ganon din po ang aming mga kapatid, napaparating po lamang. Ingatan po sila, makarating din po sila ng ligtas, tulad din po kami na nakarating ng ligtas, Panginoon. Upang sa ganon, sama-sama po kaming magparito upang purihin ka at pasalamatan sa inyong kabutihan, Panginoong Diyos. Tulungan po kami na maging handa po, Panginoon, sa papalapit na pong pagparito niyo po, Panginoon. Nawa, Panginoon, ihanda po ang aming mga sarili ngayong gabi upang mabusog po kami ng yung biyaya na nagmumula po sa langit. Humingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali, sa aming mga kakulangan. Niyo po kaming patawarin, Panginoon. Upang sa ganoon kami po ay katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan ngayong gabi. At ganoon din po, Panginoon, ang mga kapatid namin na paparating pa lang, Panginoon. Muli, maraming salamat po sa inyong kabutihan. Pagpalain po kaming lahat na sama-sama. Ito'y aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sa mga oras na ito ay nararapat lang na purihin natin ang Diyos sapagkat nilob niya na tayo ay magkatipon at siya ay paglingkuran at sambahin. Sa inyong lahat, binabati ko po kayo ng masayang Happy Midweek at sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, mananampalataya man o hindi mananampalataya. Happy Midweek po sa inyo. At magpapasalamat po sa pangunguna ng ating kapatid, Brother Raven, sa kanyang awitin at sa opening prayer ni Brother Marsan. At siyempre doon sa taas na nag-ooperate para sa dyan. Tapos, bago po tayo makarinig ng pabalita mula sa Panginoon, pamamagitan ng mga banal na salita, ay aawit muna ang mga kabataan ni Brother Nyasip. At yan lamang po.
Magandang gabi at happy midweek mga kapatid. Alam niyo ba kung anong naramdaman ko dito? Medyo hindi na masyado. Pangatlo na eh. Sa mga kapatid, yung ating pong papatuloy po natin yung sulat ni Mrs. White na ang pamagat ay From Heaven with Love. Dito po ay sinasalaysay ang isa sa madalas na natin itong naririnig at madalas na rin itong dinidiscuss sa ating loob ng iglesia. At ano to siya, sikat na kabataan. Ito po ay, nung isa sa kabataan na mayaman, sa tingin ko ito ay, ano bang advantage sa mayaman dito sa Pilipinas? May influensya. Kung anong gustong gagawin, madaling makuha. Siguro ito yung kaisipan ng binata, no? Lumapit siya kasi nakita niya kung paano ang ating Panginoon Hesus doon sa mga bata, kung paano inaruga ng ating Panginoong Hesus. Tapos, talagang ang kanyang puso ay talagang gustong-gusto niyang malapitan. Biruin mo yung dito, binasa ko, hindi pala siya naglalakad. Ang ating Panginoong Hesus, habang siya naglalakad, itong binatang ito, habang palapit, patakbo. Talagang seryoso. Sabihin natin seryoso kasi ang kanyang paglapit sa ating Panginoong Hesus ay patakbo. Tapos nagpatira pa, lumuhod sa harapan nating Panginoon. Ang kanyang katanungan dito ay kung paano ba raw magkaroon ng buhay na walang hanggang. At sinagot siya ng ating Panginoon, wag kang andaming doon sa ating mabanggit sa 10 kautusan. Ang sagot agad ng binata, nung sa kanyang kabataan, ay ginawa niya ito. No? Pero, ito ay may kinalaman din sa atin, sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano. Kung bakit ko nasabi mga kapatid na may kinalaman din sa ating pagkapanahonan ngayon. Dahil kung saan ang binata, kung saan siya kinapos, mga kapatid, ito ay akin lang kasi doon na lang tayo mag-focus mamaya sa ating refleksyon, kahit mahabang oras mamaya. Ang kabataan ito, ang isang mayamang kabataan ito ay talagang seryoso siya. Alam niya na ang paglapit niya sa ating Panginoon ay doon siya makasumpong ng buhay na walang hanggang. At dito mga kapatid, no? Ang tanong sa pinakamahalaga sa kanyang tanong, isa rin sa ating tanong sa ating mga sarili at ating mithiin na magkaroon tanong sa napakahalaga sa kanyang kaluluwa at ganon din naman sa atin. Ang tanong nito mga kapatid, doon sa kagustuhan ng mayamang binata na magkakaroon ng buhay na walang hanggang, sa paglapit na sa ating Panginoong Hesus, tama ba o mali na doon siya magkakaroon ng buhay na walang hanggang? No, mga kapatid? Tama mga kapatid, no? Dahil kung ang kanyang paglapit sa ating Panginoong Hesus, kung binigay lang sana niya ang buong puso at isipan, kung kanya sanang, ang tawag nito, yung hinayaan na ang bulong ng banal na Espiritu ang siyang sa Tagalog, magiya? Parang ako nito. Maggabay, tama. Parang ako na si Elder Council, parang anuhan na rin ako sa Bisaya pag nagsalita dito. Kung hinayaan lang sana ng mayamang binatang ito na
lubusan niyang tinanggap at nakinig sa bulong at gabay ng banal na Espiritu. Hindi sana siya dapat ang kanyang kagustuhan na magkaroon ng buhay na walang hanggang ay sana ay matutupad. Ang sabi dito, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang sagot ng ating Panginoon, sabi ni Kristo, walang ibang mabuti maliban sa isa, sa makatuwid nga ang Diyos. Nais ng ating Panginoong Hesus na kunin mula sa Kanya ang paraan kung saan siya tinuturing na mabuti. Naisip kaya ng binata na yung linapitan niya nga si Jesus Christ, na siya rin ang anak ng Diyos. Dahil ang kanyang pagsusumikap na makalapit sa ating Panginoong Hesus na medyo may kasama pang hindi lang lakad, no? Seryoso siya, mga kapatid. Ang sabi dito, alam ng binata na kayang ibigay sa kanya ng Panginoon ang buhay na walang hanggang. Kasi ang binata kasi sa kanyang katayuan, mayaman, kampante siya eh. Alam niya na kung anong kulang sa kanya dahil kung sa makamundong kayamanan ay kumpleto na siya. Kampante siya na yung kanyang kagustuhan ay masasagot doon sa ating Panginoong Hesus. Pero nagkamali ang binata. Dahil nung narinig niya, mga kapatid, na pinapauwi siya at ipagbili ang kanyang kayamanan, ipamigay sa mga duka, at saka, sige, bumalik ka na rito. Bumalik ka sa akin, sumunod ka. Biruin mo, mga kapatid, no? Kung sa ating kapanahunan ngayon, sa ating pananampalataya, ikukunik ko lang doon sa sulat ni Santiago, doon sa 2:10. Kung ikaw ay nakasunod sa 9 na utos, tapos doon sa isa nalabag mo, naging, anong tawag no? Naging lahat na, general na, wala na. Ang batang ito na mayaman, binata, doon sa binanggit na huwag kang magnakaw, igalang mo yung mga magulang, lahat na doon sa kanyang kabataan ay kanya nang nagawa. Maliban na lang doon sa sagot ng ating Panginoong Hesus na pinapauwi siya, ipagbili ang kanyang kayamanan at bumalik, ibigay sa mga duka at sumunod sa kanya. Ang nangyari sa mayamang binata, mga kapatid, ito rin ba ay nangyayari sa ating buhay? Kung tama ba nga ang paglapit ng binatang ito sa ating Panginoon Hesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggang sapagkat doon lang siya nagkamali sa isa lang, no? Dahil doon sa kanyang pagkakamali, ang tanong sa ating mga sarili, tama ba na nandito tayo sa lugar na ito? Tama ba na tayo ay patuloy na nananampalataya at patuloy na sumusunod sa ating Panginoong Hesus? Mga kapatid po, ay tama, no? Pero, ang sabi dito, sa anong bagay tayo nagkakamali, no? Sa anong bagay? Kasi minsan tayo ay nakasunod sa ibang mga paraan. Minsan sa bilang tao, kahit ako, mga kapatid, sa aking hanap buhay, sa aking pagdadrive ng tricycle, minsan makaka-encounter ka ng pasahero na anong tawag ba yan?
Basta ano na lang, hindi maganda ang ano. Tapos, may sarili silang taripa. May sarili, kung magkano lang ibigay sa'yo, di ka makapagreklamo eh. Kasi diyan kasi sa loob, pag magreklamo ka, ikaw pa yung gagawing mali. Kasi doon sa loob nagpakatira eh. Sila lahat ng kinakampihan ng clubhouse. Kaya minsan, di nga tayo nagkakasala sa ating gawa, pero ang ating isip, iba eh. Pero salamat na lang, kasi sa kabila noon, sa bagamat tayo ay nakakapag-isip ng hindi maganda, ay nababawi naman natin agad, Hindi tayo nakakagawa ng masama. Dito mga kapatid, ang mga salita ni Kristo ay mga salita ng karunungan. Bagamat sila ay lumitaw na mahigpit sa pagtanggap sa pagsunod sa kanila, ang tanging pag-asa ng pinuno sa kaligtasan, ang kanyang posisyon at mga ari-ari na ay gumawa ng tusong impluensya para sa kasamaan, sa kanyang pagkatao. Kung tatanggihan, hahalili ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Dito na mga kapatid, kung kanya sanang lubos na pinagkaloob na patuloy na mga siwa ang banal na Espiritu, di sana magkaganon ang nangyayari sa binata. Bagamat sa banal na kasulatan, mayroong mga kwento na naging matagumpay, mayroon namang kwento na hindi nagtagumpay, pero ang maganda nun mga kapatid, doon sa hindi nagtagumpay, kung saan nagkamali ang tao na yon, doon naman tayo kukuha ng para lumakas ang ating pananampalataya. Nakakatulong mga kapatid, hindi kahit na ibig sabihin na hindi sila nagtagumpay. Ang binata na to, hindi siya nagtagumpay, pero malaki ang impact sa atin, nakakatulong. Kung doon sa hindi niya pinayagan na mga siwa ang banal na Espiritu sa kanyang buhay, ito naman ay sa atin na ating papayagan na mga siwa ang banal na Espiritu sa ating buhay upang tayo ay patuloy na sumunod at magbigay tayo ng magbigay ng paggalang, dahil siya lang naman ang ating inaasahan, wala nang iba. Dito mga kapatid, ang kwento sa binatang ito ay malaking impact sa atin. Kung paano natin isuko ang ating mga buhay na pangisawaan tayo, na patuloy na pangisawaan tayo ng banal na Espiritu upang tayo'y maging matagumpay. Salamat at happy midweek. Para po sa ating reflection, siguro po ay magbukod po tayo sa dalawa. Isa po dito, tapos isa rin po dito. So, yan po. Ati pong isama ang mamaya sa ating panalangin ang patuloy na evangelism sa Manoyo.
For our closing song, let us sing I Will Sing of Jesus' Love, hymn number 85. Let us all stand up and sing. I will sing, ready, sing. I will sing of Jesus' love, sing of him who first loved me, for he left bright worlds above and died on Calvary. I will sing of Jesus' love, endless praise. My heart shall give, he has died, that I might live. I will sing his love to me. Not the depths of love divine, earth or heaven can never know how that sins as dark as mine can be made as white as snow. I will sing of Jesus' love, endless praise. My heart shall give, he has died, that I might live. I will sing his love to me. Nothing good for him I've done, how could he such love bestow, Lord, I own. My heart is one, help me now my love to show. I will sing of Jesus' love, endless praise. My heart shall give, he has died, that I might live. I will sing his love to me. Amang banal na sa kastaasan sa mga langit, sa gabing ito, Ama, kami lubos ng papasalamat sa pagkakataon na kami muli ay nagbibigay sa iyo ng papuri sa aming pag-aaral sa iyong banal na salita. Ito ay nakakatulong at malaking tulong upang kami patuloy na ipagkaloob ang buong sarili, bukod isipan at payagan namin na pangasawaan sa banal na Espiritu upang kami ay maging masunurin habang kami nag-aantay sa iyong pangalawang paparito. Salamat, Ama, sa iyong katugunan sa aming mga panalangin. Ito ay ang lubos namin pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus, naming tapagligtas. Amen.